Alam ko na kung bakit laging mainit ang ulo ni Ninang. Baka nagsusumbong ka ng kung ano-ano. Inggitera ka kasi. Gusto mo kasing gawin yung mga ginagawa ko. Pero pangit ka kaya walang pumapatol sa'yo. Kaya ang alam mo lang gawin sa ngayon ay yung maging sumbongera. Ako pa pala ang masama. Tama lang naman na isumbong ang ginagawa mo. Wala akong masamang ginagawa. Gusto mong paniwalaan ang lahat na wala nga kahit na meron naman talaga, ha? Ilang beses mong sinasabi na walang masama kahit na yung ginagawa mo nakakasira na ng relasyon ng iba. Kung naiinggit ka sa ginagawa ko, bakit hindi mo kaya gayahin? Kaysa yung sumisilip ka sa kinikilos ko, tuturuan na lang kita. Hoy, kahit na kailan hindi ako lalanding gaya mo. Hindi ako mga agaw ng hindi naman sa akin. Nakakadiri ang pagkatao mo sa totoo lang. Ewan ko kung bakit may lalaki pa ring pumapatol sa'yo. Bakit mo ako sinampal? Para matahimik ka na. Nakakainis yung bunganga mo. Ganun palang gusto mong away ha? Anong akala mo hindi kita papatulan ha? Malandi ka! Bitiwan mo ang buhok ko! Aray ko! Ano ba? Sige, ito palang gusto mo ha? Inggitera ka? Hindi kita bibitawang malandi ka. Ha? Inaahas mo ang asawa ni Ninang. Malandi! Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Sa bawat pulong may misteryo. Sa bawat kwento may kaba sa puso mo. Sadyang may mga taong hindi napapalagay kapag hindi sila nang aakit ng asawa ng iba. Mga babaeng walang delikadesa. Ganon ang laging nakikita ni Elise sa mga babaeng makakati na hindi niya inaasahan na siya mismo ang makararanas nun. Ano kayang gagawin niya kung mismong inaanak niya ang aahas sa asawa niya? Ano kaya ang kahahantungan at parusa na maipapataw sa mang-aagaw na inaanak? Bakit? Talagang dalawa silang makikituloy dito sa bahay? Oo, para lang naman sa exam nila. Halos 2 linggo lang naman yun. Wala namang problema sa akin. Ang kaso lang, alam mo namang maliit lang tong bahay natin. Baka naman hindi sila sanay. Tapos, iisa lang yung bakanting kwarto. Nakausap ko na sila, okay lang naman daw. Wala kasing pangkuha ng rent yung mga bata. Alam mo naman, mga estudyante pa lang naman yung mga yun. Si Belle, may work na yon pero umalis nga siya dahil may exam sila. Naawa naman ako, kaya ayun, bilang ninang nilang dalawa, nag-offer ako ng bahay ko. Sige, okay lang sa akin. Basta okay sa kanila ang bahay natin ha. Salamat, Han. Sino uli yung mga inaanak mo na yon? Si Belle, yung anak nung pinsan kong tumakas sa asawa noon dahil binubugbog siya. Si ate ano ulit pangalan nun? Lorin? Lorin. Oo, yun, siya nga. Yung isa naman. Pinsan ni Belle, inaanak ko rin yun. Hindi lang ako naka-attend ng binyag niya. Si Yuri naman yun, anak ni Kuya Bogart. Naalala mo nung binyag ng anak natin? Siya yung naging driver natin. Oo, kilala ko yun. Malaki na pala anak nun? Oo, natatawa nga ako. Kako nagpupunta yun dito sa bahay dati, ang liit pa. Nung lumipat silang bahay, hindi na nakapamasko. Iniisip ko batang maliit pa rin yun. Oo. Tama lang, pambayad mo na rin sa utang mo sa kanila. Ilang Pasko ka nang hindi mag-iilap eh. Teka, kailan ba dadating yung dalawa? Next week pa naman. Sabihan ko na sila ha. Bukas naman ang bahay ng mag-asawa para sa mga kaanak o sa mga malalapit sa kanila. Maging pamangkin, inaanak man o anak ng kaibigan nila. Bilang siya rin naman ang ninang ng dalawa, alam niyang kahit na paano, malaking tulong ang pagpapatira sa dalawa habang naghahanda para sa pagsusulit. May isang anak sina Elise at Lucky, pero nasa wastong edad na ito at kasama ng ina ni Elise na nasa ibang bansa. Mas nais kasi ng anak nilang doon mabuhay.
Hindi naman na nila pinigilan dahil gusto rin nilang maging malaya at magkaroon ng sariling desisyon ang anak. Ilang araw pa ang lumipas, ang unang dumating sa bahay nila ay si Yuri. Ang konti naman ang dinala mong damit. Isang maleta lang tapos ang liit pa. Okay lang po yun, Ninang. Pwede ko naman pong labahan kapag tapos ko na pong hubarin. Tsaka ayoko pong maraming bitbit. Eh yung mga kailangan sa exam, okay na ba? Opo, dala ko naman po lahat. Ang tahimik naman po pala dito sa inyo, Ninang. Wala kayong kapitbahay. Ang lawak pa po ng bakuran ninyo. Tsaka parang ang sarap pong mag-review dyan sa may ilalim ng puno, oh. Ang presko. Oo, malawak nga tong labas namin. Pero ito namang bayang hindi. Iisa lang kasi ang kwarto. Ewan ko kung ayos lang sa inyo ni Bel na magkatabi kayo sa iisang higaan. Pero sabi naman ng ninong nyo, bibili siya ng double deck. Okay naman na po sa akin yan. Si Bel, bakit hindi mo pala kasama? Akala ko ba sabay kayo? Ewan ko nga po sa kanya, Ninang. Kasi po, paano? Dapat aalis na kami. Yung boyfriend niya parang nagtatalo pa sila. Ewan ko po kung tutuloy yun. Ewan ko sa babae na yun. Parang hindi naman niya kayang walang lalaki. Paano ba naman pong hindi siya lolokohin nun? Inagaw niya lang naman po yun. Ah, ano nangyayari? Hindi ko alam ng ganyan. Ay, sorry po. Bigla atang naging tsismosa ako. Pero ganun nga po. Huwag niyo na lang pong sasabihin sa kanya, ha? Pero alam niyo po, medyo si Bel. Ahas po. Kawawa naman. Napabayaan naman ng mga magulang niya. Hindi po nila alam. Bali ano po yun, ang akala lang nila may hilig sa mga sexy na damit. Pinagsasabihan nga po namin kaso ayaw naman po makinig. Baka po sa inyo makikinig yun. Patuloy nilang pinag-uusapan ang isa pang inaanak ni Elise. Ang mga magulang ni Yuri at Bel ay pinsan ni Elise, pero hindi na niya masyadong nakakausap simula nung nagsipag-asawa sila. Nang kinagabihan nun, doon lang nakita ni Yuri ang asawa ng kanyang ninang. Eh, si Yuri to? Kamukhang kamukha ng mama niya. Ano, kumusta naman kayo? May bagong asawa na ba mama mo? Lagi naman po yung may bagong asawa. Buntis nga po yun. Nagpaparami ng lahi. Magagandang lahi ba naman? Eh, ilan na kayong magkakapatid niyan? Nasa 8 na po, pang 9 na yung pinagbubuntis niya. Yung iba may mga sustento po sa mga tatay dahil yung iba doon Amerikano na nakilala niya po sa kung saan. Natatawa nga po ako. Sabi ko, iba-ibang lahi kami magkakapatid. Ako yung Pilipino. Ang kulit ng mama mo no? Ikaw ba? May boyfriend ka na ba? Ay, wala pa po. NBSB po ako, Ninong. Wala pa po sa akin yung ganyan. Iniisip ko po ngayon yung exam para kapag nakapasa ako, lilipat na ako ng bansa. Ay, parang ayaw mo na rin sa Pilipinas Para kang si Clarice. Nandun siya sa lola niya ngayon sa ibang bansa. Halos ayaw nang bumalik sa Pilipinas. Pinagbabakasyon ko nga rito Ang sagot ba naman sa akin, kami na lang daw ang magpunta ron. Ganon din po ang gusto ko. Yun talaga ang goal ko po. Oo, tama yan. Para magkaroon ka na maayos na buhay. Pasensya ka na pala at maliit lang tong bahay namin 2 lang kasi kami ng ninang mo dito Ano po ba kayo? Ayos lang po. Ang tahimik nga po ng bahay niyo Mas gusto ko po itong ganito. Mas makakapag-review po ako ng maayos. Hindi na po ako ma-stress kapag may bata na nagsisigawan po sa bahay. Ang gulo po kaya ng bahay namin. Parang nagkaroon nga po ako ng peace of mind dito. Ay oo, dito madalas na kayong dalawa lang ni Belang maiiwan. 6 days kasi ang pasok ng ninang mo. Ako naman minsan 3 or 4 days. Depende sa klase ng trabaho ng buong buwan na yon. Pero ngayon kasi 6 days din ako Magkaiba nga lang kami ng day off ng ninang nyo. Pero okay lang yon. Kasi nitong susunod na linggo, 4 days na lang ulit ang pasok ng ninong ninyo. Minsan nasa kwarto lang din naman yan. Tara na, kumain na tayo. Halos 3 araw na ang lumipas, doon lang dumating si Bel. Si Elise ang sumundo sa kanya sa terminal dahil sakto na yung oras ng dating niya ay oras din ng tapos ng trabaho ng kanyang ninang.
Ay Diyos ko, hindi ka ba nilamig sa bus? Napakaiksi naman yung suot mong palda, tapos kalahati lang yung damit mo. Ito po kasi ang OOTD ko, Ninang. OOTD ka dyan. May jacket ka ba dyan? May pants ka. Magsuot ka nga at ang lamig. 1 oras pang biyahe natin pauwi sa bahay. Nakakaloka ka naman. Huwag mo sabihin ganyan ang mga dala mong damit. May hikaw ka pa dyan sa ilong mo. Ano ba yan? May tattoo ka pang bata ka. Si Ninang sobrang conservative. Ay, oo naman. Nabalitaan kong pinaggagawa mo. Abot po pala rito ang chika, no? Okay lang po yun. Nag-aaral naman ako mabuti eh. Tingnan nyo, mag-exam ako. Tara na nga. Hiramin mo na lang sa bahay yung iba kong mga damit. Baka sa mismong exam date ganyan ang isuot mo. Paawat ka namang bata ka, mapapalo kita. Hindi na maikakaila ni Elise na magkaiba nga ang dalawa niyang inaanak. Ang isa, mahinhin at talagang konserbatibo ang mga damit. Ang isa naman, bulgar at hayag ang katawan. Kung magsalita rin, parang ang dami ng karanasan sa buhay. Nung makarating sila sa bahay, nagpahinga na rin agad si Belle. Pagod na pagod siya. Hindi sila nagkita ni Lucky dahil tulog na rin ito. Kinabukasan, si Belle ang pinakamaagang nagising. Lumabas agad siya ng kwarto at siya na ang naghanda ng pagkain nila. Bango naman ng pagkain. Oh, sino ka? Ay, hello, good morning po. Belle po. Ikaw po si Ninong Lucky. Ang pogi mo naman po pala. Para ka lang anak ni Ninang. Ang galing mo mambolang bata ka. Ang aga niyo naman pong nagising. May pasok po kayo sa work ngayon? Wala naman. Nagising ako sa niluluto na pagkain eh. Ano ba yan? Lumapit si Lucky sa dalawa. Tinikman nito ang luto. Kasabay din noon ay lumabas si Elise. Bagong gising lang din siya. Hanggang sa siya na ang nagpatuloy ng pagluluto. Maya-maya lang din ay nagising na si Yuri. Sabay-sabay silang nasa hapagkainan. Anong oras ka nakarating kagabi, Belle? Di kita napansin ah. Hindi ko na po alam. Basta po pagdating ko, tulog na po ata kayo. O ako po yung bigla na lang natulog. Nakakaloka ka nga. Sinakop mo yung higaan. Tapos nakabuka ka pang matulog. Nakita ko yung panty mo. Eksena ka naman sa nakita yung panty ko. Wala naman akong panty. Ngay, grabe. Dumiretso sa lalamunan ko yung sabaw. Dahan-dahan lang naman kasi sa pagkain. Natawa kasi ako sa sinabi ni Belle. Paano? Totoo naman na sobrang iksi ng suot niya. Tapos nakasando pa siya. Inalis niya pa ang bra niya. Sa mas komportable naman ako na ganun ako matulog Pero hindi dapat kapag sa ibang bahay ka nakikitulog. Bahay naman to ni Ninang Nagtatalo pa kayong dalawa. Mamaya kakausapin ko kayo. Kumain na muna tayo. Pinalampas na lang muna ni Elise ang pangyayari na yon. Matapos nilang kumain, ay naglinis ng kusina ang dalawa. Agad din silang kinausap ng kanilang ninang. May mga rules ako dito sa bahay. Alam niyo naman siguro na mahigpit ako, di ba? Hindi pwede sa akin yung may nagsusuot ng mangiigsing damit. Kung wala kang dalang ibang damit, Belle, ako nang bahala doon. Gusto ko na disente kayo rito sa bahay. Hindi naman manyak ang asawa ko pero ayoko lang na nasasanay kayo na magsuot ng hindi maayos na damit. Lalo na kapag nasa bahay kayo ng ibang tao. Kahit pa kaanak kayo. Hindi naman kita sa sinisita at pinipigilan, Belle na magsuot ng gusto mo pero minsan dapat iayon mo lang. Tsaka minsan yung pananalita mo, hindi ko gusto. Ayoko rin yung may nagmumura, nagbibiro ng hindi tama. Tapos ang ayoko sa lahat, yung magdadala o makikipagkita sa mga lalaki. Hindi naman po ako magdadala ng lalaki rito, Ninang. Tsaka wala naman po akong gagawin dito kundi ang mag-review. Maganda na yung nagkakalinawan tayo. Kasi baka mamaya, alam mo na, hindi mo pwedeng dalhin dito yung ginagawa mo sa inyo, Pasensya ka na, pero saglit lang naman kayo magstay sa bahay ko. Kaya sundin nyo na lang ako. Opo, sige po.
Tanging si Bel lang ang napagsabihan dahil mukhang sa dalawa, siya lang ang pinakapasaway. Ilang araw pa ang lumipas, laging nasa loob ng kwarto si Yuri. Habang si Bel naman sa sala madalas na nag-aaral. Minsan pa, dalawa lang sila ni Lucky na nasa labas. Ang seryoso mo naman dyan. Parang kanina ka pa pabalik-balik dyan sa computation mo na yan ah. Nahihirapan nga po ako, Ninong. Alam niyo po, sa mat talaga ako pinakabobo. Ako yan ang gusto ko. Gusto mo ba turuan kita? Sure ka po ba, Ninong? Oo naman, ano ka ba? Masayin mo na lang ako mamaya bilang kapalit. May halong panunukso kay Lucky pero sumang-ayon pa rin si Bel. Sa tagal niyang inaalam kung paano mapapabilis ang sagot na ituro sa kanya ni Lucky ng walang kahirap-hirap. Marami din siyang natutunan na para bang nakakita siya ng isang taong magtuturo sa kanya para makapasa sa pagsusulit. Nung kinahapunan, natapos na silang dalawa. O ano, nasa na ang masahe ko? Wait lang po, sa balikat lang po ba? Depende, saan mo ba gusto? Pwede naman yung buong likod ko. May langis po ba kayo dyan? Meron naman. Doon ba tayo sa kwarto? Bago pa man magsalita si Bel, lumabas ng kwarto si Yuri. Tila ba narinig ang usapan pero hindi niya sinabi sa dalawa. Hindi rin sila natuloy dahil maya-maya lang ay dumating si Elise. Pagod na pagod ito sa trabaho at mukhang masama ang timpla. Hindi kasi ngumingiti. Ayaw naman ni Bel na mapagalitan kaya siya na lang ang nagluto. Dalawa silang magpinsan ang nasa kusina. Huwag mo naman patusin pati si Ninong. Patusin? Ha? Anong sinasabi mo? Alam ko, bet mo siya. Huy, baliw ka ba? Asawa yan ni Ninang, no? Anong akala mo sa akin, malandi? Malandi ka naman talaga, di ba? Oo, malandi ako, pero hindi ko naman aagawan ng asawa yung ninang ko, no? Sus, nakita ko talaga kayo kanina. Gusto mo pang imasahe siya, tapos sa kwarto nila. Ewan ko kung anong mukhang maihaharap mo sa mga kamag-anak natin kapag nalaman nila na pati ang asawa ni Ninang Elise nilandi mo. Basta, hindi ko yon gagawin. Huwag kang puro salita. Nagpaturo lang naman ako sa kanya dahil nga hindi ko alam kung paano yung sa math. Bakit sa kanya pa? Pwede naman sa akin. Inaaya kita na dalawa tayo mag-review sa kwarto. Tapos lumabas ka pa talaga. Andoon pala si Ninong. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig pa tayo ni Ninang. Kita mo na? Alam ko na yung galawan mo. Naalala ko pa sabi mo ang pogi ni Ninong at hindi siya halatang nasa late 40s. Hilig mo pa naman yung mas matatanda. Inaamin ko na sinabi ko yun pero hindi naman para akitin siya. Basta kapag nahuli kita, ako mismo magsusumbong kay Ninang. Ang bait na nga nung tao, tapos gusto mo pang mang-ahas. Mahiya ka naman sana, Bel. Magtutuloy pa sana ang sagutan ng dalawa. Kaso, pumasok na sa kusina ang mag-asawa. Isinantabi na lang ni Bel ang mga salitang sinabi sa kanya ng pinsan. Hindi na lang niya masyadong pinapansin. Dahil kahit naman anong gawin niya, malandi pa rin ang tingin nito sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, nagiging mas malapit sina Bel at Lucky na mas ikinabahala naman ni Yuri. Kaya kahit na ayaw niyang sabihin sa kanyang ninang, isinumbong na niya ang dalawa. Ninang, ayoko po sana na mag-away kayong dalawa ni Ninong. Kaso po, ewan ko kung napapansin niyo na parang may kakaiba sa kanilang dalawa ni Bel. Ako po hindi ito paninira lang. Kaso kasi mas kilala ko naman po yung pinsan ko na yon. Lumaki kaming magkasama sa isang lugar. Lahat po ng issue niya, alam ko. Alam mo, medyo nai-stress na ako nitong mga nakaraang araw. Ramdam ko may babae na naman ang asawa ko. Na naman po? Alam mo, kahit na mukhang maayos ang samahan namin mag-asawa, hindi ko na itatanggi na sobrang babaero ang ninong mo. Talagang babaero kung babaero. Ilang beses ko na siyang nahuli. Pero pinatawad ko. Kasi
Ang sabi niya, magbabago na siya. Paano naman po siya magbabago kung yung babae niya kasama na po rito sa iisang bahay? Tingin mo ba, palayasin ko na si Bel? Kaso naaawa naman ako sa kanya. Tumawag nga sa akin isang gabi yung mama niya. Nakikisuyo at nakikiusap na sana wag daw ako magsawa sa anak niya. Kaso naman po, paano kung pamilya niyo naman po ang masisira? Malaking kahihiyan naman po yun na yung asawa ninyo ang naging kabit. Inaanak niyo pa. Kakausapin ko na lang siguro si Lucky o kaya si Bel. Bantayan mo na lang din sila ha. Kayo yung madalas na nandito sa bahay eh. Tsaka ikaw lang talaga yung mapagkakatiwalaan ko pagdating sa ganitong bagay. Bali ang mangyayari po niyan, pagtitiisan niyo na lang sila hanggang sa makaalis si Bel? Baka ganun na nga. Ang tibay niyo naman po, Ninang. Buti po kayo. Kaya niyo pong makisama na ganyan. Kapag ako ganyan, ramdam ko pa lang na nilalandi ng asawa ko, aba, palalayasin ko na kaagad siya, Ninang. Kinabukasan lang din, hindi pumasok sa trabaho si Elise. Gusto niyang makita kung paano maglalandian ang dalawa sa harapan niya. Pero mukhang nakaramdam sila kaya hindi sila gaanong nag-uusap. Malapit na rin kasi ang pagsusulit kaya mas tutok si Bel sa pag-aaral. Nung tanghali na, si Bel ang nagluto para sa kanila. Ang daming nakain ni Lucky. Grabe, ibang sarap ni Bel. Magluto. Lagi naman pong sinasabi ng lahat na masarap ako. Basta natikman na nila ang luto ko. Parang gusto ko nang ulit-uliting tikman ang luto mo eh. Pwede naman po habang andito ako. Bayad ko na lang din po yun sa inyo. Oo, bakit hindi ka yata kumakain, asawa ko? Wala akong ganang kumain. Naiinis ako. Ha? Bakit? May problema ka ba? Marami. Huy, ano nangyari? Masama po ata ang pakiramdam ni tita, kaya bigla siyang tumayo at umalis. Susundan ko lang ah. Sige lang, Ninong. Ako na pong bahala dito sa kusina. Tsaka kakain pa po ako eh. Nung umalis na si Lucky para sundan ang asawa niyang umalis, si Bel naman parang walang kaalam-alam kung bakit ganun ang ugali ng tiyahin. Bumalik lang siya sa pagkain. Ang tibay mo talaga, no? Ano na namang ginawa ko? Hindi mo ba alam na kaya umalis si Ninang dahil sa'yo? Bakit ako na naman? Dahil malandi ka. Napakalandi mong sobra. Alam mo, hindi ka ba nananawa na sabihan akong malandi? Hindi, dahil yun naman ang totoo. Kung hindi lang mabait si Ninang, aba, baka nabugbog na yung mukha mong palong-palo sa make-up. Alam ko na kung bakit laging mainit ang ulo ni Ninang. Baka nagsusumbong ka ng kung ano-ano. Inggitera ka kasi. Gusto mo kasing gawin yung mga ginagawa ko. Pero pangit ka kaya walang pumapatol sa'yo. Kaya ang alam mo nalang gawin sa ngayon yung maging sumbongera. Ako pa palang masama. Tama lang naman na isumbong ang ginagawa mo. Wala akong masamang ginagawa. Gusto mong paniwalaan ang lahat na wala nga, kahit na meron naman talaga, ha? Ilang beses mo nang sinasabi ng walang masama, kahit na yung ginagawa mo, nakakasira na ng relasyon ng iba. Kung naiinggit ka sa ginagawa ko, aba, bakit hindi mo kaya gayahin? Kaysa yung sumisilip ka sa kinikilos ko, tuturuan na lang kita. Hoy, kahit na kailan hindi ako lalandi gaya mo, hindi ako mga agaw ng hindi naman akin. Nakakadiri ang pagkatao mo sa totoo lang. Ewan ko kung bakit may lalaki pa rin pumapatol sa'yo. Bakit mo ako sinampal? Para manahimik ka na. Nakakainis yung bunganga mo eh. Ganun pala ang gusto mong away ha? Anong akala mo hindi kita papatulan? Malandi ka! Bitiwan mong buhok ko! Aray ko! Ano ba? Sige, ito palang gusto mo ha? Inggitera ka! Hindi kita bibitawang malandi ka! Inaahas mong asawa ni Ninang! Malandi! Nagpatuloy ang away ng dalawa hanggang sa nakabasag na sila ng ibang mga plato at baso. Walang nagpapatalo. Walang gustong bumitaw sa buhok ng isa't isa.
Hanggang sa dumating ang mag-asawa, inawat ni Elise ang dalawang inaanak. Matapos niyang mahila si Yuri, agad niyang sinampal si Belle. Sa lakas nun, tila ba hindi agad nakakilos ang dalaga. Alam niyong ayoko sa lahat yung may nag-aaway sa bahay ko. Kung hindi ka mapipirme at hindi ka magbabago, Belle, lumayas ka rito. Ninang, hindi naman po ako nagsimula nito eh. Nananahimik po ako kanina. Tumahimik ka na! 3 araw na lang exam nyo na hindi ka pa tumigil dyan. Huwag mong hintayin palayasin na kita rito. Kung hindi lang nakikiusap sa akin ang nanay mo, baka noon pa lang na may napansin na akong kakaiba sa'yo, pinalayas na kita sa pamamahay ko. Huwag mo nang hintayin umabot pa sa punto na idedemanda na kita sa kalandian at gulo na ginagawa mo. Hindi na naipagtanggol ni Belle ang sarili niya. Hinayaan na lang niyang magalit ang kanyang ninang at magsabi ng kung ano-ano tungkol sa kanya. Sanay naman na siyang hinuhusgahan ng marami, kaya pinili na lang niyang linisin ang mga kalat niya. Matapos noon, nasa sala lang siya. Doon siya nag-aral para sa pagsusulit na paparating. Doon na lang din niya naisip na matulog. 10 oras na ng gabi nung lumabas si Lucky. Gising ka pa pala. Oh, bakit nandyan yung mga gamit mo sa labas? Aalis ka ba? Dito po ako matutulog, Ninong. Sure ka ba? Wala kang electric fan dyan. Tsaka baka lamukin ka dyan. Hindi po, okay lang. Sige, bukas bibilhan kita. Mukhang hindi naman kayo magbabati agad ng pinsan mo eh. Lagi na lang kayo nag-aaway ah. Hindi na kumibo pa si Belle dahil nakita niyang bumukas ang pinto kung saan naroon ang pinsan niya. Alam na agad niya kung ano ang ibig sabihin nun. Binabantayan na naman siya. Kaya para walang ibang marinig, hindi na siya kikibo. Kinabukasan nga, maaga pa lang, bungad na agad yon ni Yuri sa kanilang ninang. Hindi pa nga kumakain, ipinakita na ang litrato na kuha niya. Kaya nanginginig na sa galit si Elise. Ang kapal talaga ng mukha ng batang yan. Hindi ba siya nanginginig sa takot na baka mahuli ko sila ng asawa ko? Hindi na po talaga magbabago yan, Ninang. Sa susunod niyan, kapag kontrolado na niya si Ninong, aagawin na po niya talaga yan sa inyo. Kung ako po sa inyo, gumawa na po kayo ng paraan. Paano? Palalayasin ko na ba siya? Exam niya na sa susunod na araw. Ako po may alam na paraan para makaganti man lang kayo sa kanya. Ipakulam mo po, Ninang. Ha? Kulam? Uy, hindi ko naman siguro kaya yon. Yun lang po ang alam kong paraan. Pwede po kitang samahan maghanap ng mangkukulam. Kawawa naman siya. Ninang, kayo pa pong naaawa sa kanya. Kayo na nga pong inagawan niya ng asawa. Mas maawa naman po kayo sa sarili ninyo. Nasa harapan niyo na tinatarantado pa po kayo. Pero siya lang yung inaasahan ng mga magulang niya. Ano naman po? Bilang pagbibigay ng leksyon lang naman po yun sa kanya. Hindi niyo naman po siya ipapapatay kaagad eh. Parang sakit lang po, ganun. Para po hindi na siya makagawa ng mali. Meron bang ganong kulam? Opo, meron po nun. May nabasa nga po ako eh. Ipinakulam na yung kakilala niya para magbago. Hindi naman po siguro ganun kasama yun. Unti-unting nakumbinsi ni Yuri ang kanyang ninang na magpakulam. Lalo na noong napapansin niyang mas nagiging magkalapit palalo ang dalawa. Kaya isang araw bago ang pagsusulit, lumabas ang magninang para magpunta sa mangkukulam na tinutukoy ni Yuri. May dala silang buhok galing kay Belle. Manikang itim ang gamit nila at 3 karayom. Ibig sabihin nun, may sakit silang ibinigay kay Belle mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sumang-ayon din si Elise na kung sakali man na magpapagamot sa albularyo si Belle, hati sila ng magiging balik. Pagka-uwi nila ng bahay, hindi pa agad umepekto ang kulam. Masigla pa si Belle. Ang saya niya pa nga noong araw na yon dahil silang dalawa lang ni Lucky ang naiwan sa bahay. Oh, nandito ka na pala, asawa ko. Saan kayo galing? Ang lawak naman ng ngiti mo. Ang saya niyo bang dalawa? Ha? Ano bang sinasabi mo? Wala naman kaming ginagawa masama ng inaanak mo. Nagkakatuwaan lang kami dahil nga may pinakita siya sa akin.
Nagkakatuwaan lang yang ganyan. Huwag mo kong gaguhin, Lucky. Ano na naman bang ginawa ko? Hindi na ba ako pwede makitawa? Ayan ka na naman eh. Kinakausap ka, pumasok ka pa ng kwarto. Ano ba talagang problema mo? Sa dami ng pwede mo maging babae, yung inaanak ko pa talaga. Hindi ko babae ang inaanak mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ka pa rin ba naniniwalang nagbago na ako? Nagbago ba yung ang dami kong nakikita? Umabot na tayo sa edad na ganito. Huwag mo naman akong pinagloloko. Malaki na yung anak natin. Kasing edad niya pa yung gusto mong maging babae mo. Wala nga akong babae. Bahala ka nga sa buhay mo. Kaya nakakawalang gana makasama ka eh. Ang kitid ng utak mo. Nakita mo na? Alam kong meron talaga dahil ganyan ka. Alam ko yung galawan mo na ganyan. Ginawa mo na yan noon, kaya malamang yan pa rin ang gagawin mo ngayon. Kahit naman magbago na ako, lagi mo sinasabi yan eh. At pinamumukha sa akin na babaero ko, di ba? Sige, dapat siguro yun na lang din ang gawin ko. Tutal, yun lang din naman ang kilala mong gawain ko. Buwisit naman buhay to, di na pwede maging masaya. Hindi umuwi si Lucky matapos niyang umalis. Wala rin nun si Belle. Hindi nagpaalam kung saan siya pumunta. Hanggang kinabukasan, wala si Belle. Naghahanda na si Yuri noon para sa pagsusulit nila. Maya-maya pa, umuwi siya kasama si Lucky. Pero tila ba nang hihina ang dalaga? Buti naman umuwi pa kayong dalawa. Ang kakapal naman ng mga mukha ninyo. Sinamahan ko sa ospital yung inaanak mo, nangihina. May masakit daw sa bandang batok niya tapos sa sikmura niya. Ah, talaga ba? Baka naman ibang sakit yan. Alam mo kung wala ka magandang sasabihin, wag mo na lang akong kausapin. Basta sinabi ko kung ano yung alam ko at ginawa ko. Nagpupumilit lang na may exam siya mamaya kaya sinamahan ko na pauwi. Hindi naman sana ako uuwi. Excuse me po. Mag-aayos lang po ako. Bilisan mo, anong oras na oh? Kung san-san ka naman kasi nagpupunta kung kailan may exam tayo. Hindi na kita hihintayin. Baka malate pa ako, no? Ikaw pa maging dahilan para hindi ako makapag-exam. Hirap na hirap si Belle. Tila ba hindi siya makakilos pero pinipilit niya ang kanyang sarili para lang makahabol sa pagsusulit. Mag-isa lang siyang nagbiyahe. Medyo may kalayuan yon at hindi niya kinakaya ang sakit niya. Hindi siya nakaabot sa paaralan kung saan gaganapin ang pagsusulit. Dahil nasa kalahati pa lang siya ng biyahe, humihiyaw na siya sa sakit. Umuwi siya, bit-bit ang sariling umiiyak dahil sa sobrang sakit. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka nag-exam? Hindi po, Ninang. Ang sama po talaga ng pakiramdam ko. Hindi ko po alam kung bakit ganito eh. Ininuman ko naman po ng gamot. Kaso hindi po tumatalab sa akin. Hindi ka na nakapag-exam. So paano na yan? Ewan ko po. Umuwi ka na sa inyo para mabawasan naman ang sakit ng ulo ko rito. Kahit na nababakas ang sakit ni Belle, walang pakialam sa kanya ang ninang. Hinihintay na lang na umalis na siya para lang mawala ang problema niya at hindi siya maagawan ng asawa. Nung kinagabihan, umiiyak ng tahimik si Belle dahil sakit na talaga siya sa kanyang katawan. Umuwi nun si Yuri, katatapos lang ng pagsusulit. Oh, hindi ka nakapag-exam. Ano ba naman yan? Ano na lang mangyayari sa buhay mo niyan? Masakit nga ang katawan ko. Sobrang sama. Kaya ng pakiramdam ko. Baka naman karma mo na yan sa pagiging malandi mo. Kung wala ka namang magandang sasabihin, huwag ka lang kaya magsalita, no? Nakikita mo na ngang nasasaktan na yung tao. Ano naman paki ko, di ba? Sa nasasaktan ka at kasalanan mo naman yan kung bakit. Alam mo, may mga karma talaga sa mga gaya mo. Kaya umuwi ka na sa inyo. Doon ka na lang maghasik ng lagim, huwag dito. Kawawa yung mga taong tumutulong sa'yo. Hindi nakatulog ng maayos si Belle dahil hindi niya kinakaya ang sakit. Sa sala lang siya nanatili dahil pinaalis siya sa kwarto ng pinsan. Nakakaistorbo raw siya sa dapat maayos na tulog nila. Kinaumagahan, habang natutulog si Belle, yun lang ang oras na kahit paano nakuha niya ang antok niya. Agad naman siyang ginising ng ninang.
Ano tinutunga-tunga mo dyan? Baka akala mo reyna ka ng bahay ko. Hindi ka pa nagluluto doon. Masama pong pakiramdam ko, Ninang. Kapag mga agaw ng asawa, hindi sumasama ang pakiramdam? Wala naman po akong inaagaw na asawa. Talaga ba? Para namang hindi ko alam ah. Ano? Kailan ka ba uuwi doon sa inyo? Hindi ko pa po alam kapag po gumaling na ako. Hindi pwede. Bumangon ka na dyan. Umalis ka na rito sa bahay ko. Tapos naman na ang exam mo, di ba? Baka mamaya bigla kang mawala. Tinangay mo na pala ang asawa ko. Sinubukan pa sanang makiusap ni Bel pero hindi siya pinakinggan ng kanyang ninang. Nagbiyahe siya pauwi ng kanilang probinsya kahit halos mamatay na siya sa sakit na nararamdaman niya. Nung wala na si Bel sa bahay, parang nakahinga na ng maluwag si Elise. Sabi po sa inyo, Ninang, mas masaya ang bahay kapag walang malandi, di ba? Tama ka nga. Buti na lang. Sana naman magbago ng asawa ko. Wala nang kabit niya. Siguro naman po, hindi naman po niya pwedeng sundan yun dun sa probinsya. Yari siya dun. Tagain siya ng mga kamag-anak mo. Saka takot siya dun. Feeling niya raw hindi na siya makakalabas ng buhay. Sabi po sa inyo, tama lang na ipinakulam niyo yung babae na yun. Kung hindi po, baka patuloy pa rin niyang nilalandi ang asawa niyo. Oh, siya, papasok na ako sa trabaho ko. Pasabi na lang sa ninong mo, baka gabi na ako makauwi. Hindi ko kasi alam kung tuloy yung team dinner namin Payapa naman ang bahay pero hindi pa rin maikakaila na may kakaiba pa ring nararamdaman si Elise. Pero iniisip na lang niyang wala naman siguro yun. Baka dala lang din ng takot niya noong naroon pa ang malandi niyang inaanak. Kinagabihan, umuwi siyang medyo nakainom. Nag-iinit ang kanyang katawan. Pero nung ayain niya ang asawa, tumanggi ito sa kanya. Para bang walang pagmamahal. Wala man lang pananabik. Para bang pagod na ito at naibuhos na ang lakas sa ibang babae. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Elise na nagising. Wala na sa tabi ang asawa. Nung araw na yon, wala silang pasok dalawa. Wala rin namang pupuntahan ang kanyang asawa, kaya bakit ang aga kung bumangon sa higaan? Maya-maya pa, paglabas ni Elise, nakita niya si Lucky na nasa labas ng bahay kasama si Yuri. Good morning, Ninang. Gising na po pala kayo. Ang aga niyo namang nagising. Naglilinis po kasi ako dito sa harapan ng bahay. Winilisan ko lang po. Ang aga niyo naman pong nagising. Bala ko po sana magluto ng may sabaw ngayon Baka po kasi masakit ang ulo ninyo. Sige nga raw, salamat. Naparami yata ang inom mo, asawa ko. Hindi naman, konti lang yon. Siguro dahil sa pagod na rin, tsaka medyo tumatanda na. Ang aga mo ring nagising ha? Kagigising ko lang din. Nagpunta ako sa banyo tapos nakita ko tong si Yuri na nagwawalis dito sa labas ng bahay. Pinausog ko sa kanya yung tambak na basura doon para mamaya ako nang bahala. Darating mamaya yung kokolekta ng mga basura Oo nga pala, sige. Balik ako sa kwarto, ang sakit talaga ng ulo ko. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin mapakali si Elise. Pakiramdam niya, hindi na siya mahal ng asawa at mukhang may kinababaliwan na itong bago. Wala naman naroon si Bel, kaya kanino ito nahuhumaling? Para masigurado na nasa ibang lugar si Bel, tinawagan ni Elise ang ina ng inaanak. Nakumpirma na nasa probinsya nga ito nagpapagaling. Hindi na siya nagtanong ng kahit na ano pa. Napunan ang pagdududa niya nung nakakita siya ng resibo sa bulsa ng asawa niya. Bumili ito ng mamahaling relo. Halatang pambabae pero walang ibinigay sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya itatanong. Hanggang sa isang beses, nakita niya si Yuri na may magandang relo. Saan galing yan? Binili ko lang po to. Mura lang po sa palengke. Yung may naglalako po. Parang mukhang original yan. Mukha lang po pero hindi po. Peke po ito. Ang ganda. Magkano ba yan? 100 pesos lang po. Akin na lang. Po? Akin po ito. Bibigyan kita ng 150, bili ka na lang ng bago mong relo. Bakit ayaw mo ibigay sa akin? Mura lang naman kamo yan.
Oo, wala naman po kasing ganitong design, Ninang. Pinagdadamutan mo na ako? Hindi pa mawari kung ibibigay ba ni Yuri o hindi, pero hindi siya tinatantanan ng kanyang ninang. Naibigay niya ang relo at base sa resibo, nakumpirma ni Elise na binili yon ng asawa niya. Ang pinagtatakahan niya, bakit kailangan pang ilihim sa kanya? Kilala niya rin si Lucky. Alam niyang hindi ito basta magbibigay sa isang tao. Kung siya nga hindi maregaluhan, ang ibang tao pa kaya? Naghintay na lang si Elise na makauwi ang kanyang asawa. Oh, ano yan? Ikaw ang dapat na tinatanong ko kung ano yan. Bakit mo binilhan ng relo si Yuri? Regalo ko lang sa kanya, masama ba yon? Huwag mo sabihin na nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano. Inaanak mo siya, di ba? Malamang reregaluhan ko siya kasi ninong niya na rin ako. Kilala kita. Nung huli kitang nahuli, binilhan mo ng bag yung kabit mo. Ayan ka na naman eh, pinagdududaan mo na naman ako. Wala akong ginagawa masama. Masama na bang magbigay ng regalo ngayon? Lalo na't inaanak naman natin. Tapos, regalo ko na yun sa kanya kapag nakapasa siya sa exam. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Aba, maalay ko na magiging issue yan sa'yo. Bahala ka na nga dyan sa buhay mo. Ayan, dyan ka magaling. Yung lalayasan mo ako kapag nag-uusap tayo. Paano hindi kita lalayasan kung nakakasawa ka na? Tanda mo na tapos selos ka pa ng selos. Para nagbibigay lang ako ng regalo may meaning na sa'yo. Sige akin na, sisirain ko na lang yan. Nagiging mabait lang ako kung ano-ano nang iniisip mo. Buwisit na buhay to, nakakapagod na. Ayoko na, maghiwalay na lang tayong dalawa, buwisit! Yun ang unang beses na narinig ni Elise sa asawa niya ang pakikipaghiwalay. Nung una, akala niya hindi seryoso si Lucky. Pero isang gabi, umuwi na lang si Elise na nakaimpake na ang mga gamit ng asawa niya. Binibitbit na rin ni Lucky ang mga gamit papasok sa sasakyan. Saan ka pupunta? Ayoko na, sawan-sawa na ako sa'yo. Makikipaghiwalay na ako. Talaga ba? Ngayon pa kung kailang nasa edad na tayo? Wala naman sa edad to eh. Basta ayoko na sa'yo. Sawang-sawa na ako sa mga pinaggagawa mo sa akin. Ginagawa mo ako masamang tao eh. Mas okay na to. Baka hindi talaga tayo yung para sa isa't isa. Nagtanong lang ako. Di yun tanong. Nagdududa ka. Kilala na kita eh. Alam ko na yung ginagawa mong ganyan. Kaya ka nagtatanong dahil may gusto ka malaman mula sa akin, di ba? Pagod na ako magpaliwanag ng sarili ko eh. Tutal, sa ganito mo rin namang gustong mauwian lahat, di ba? Sige, pagbibigyan na kita. Sana maging masaya ka na sa buhay mo. Nababaliw ka na ba talaga, Lucky? Oo, at mas lalo ako mababaliw kung may asawa akong walang tiwala sa akin. Sa totoo lang, dapat matagal na tayo naghiwalay. Hindi ko lang magawa dahil sa anak natin. Pinagtitiisan lang kita. Ako ang nagtiis sa mga panloloko mo. Oh, ayan, pinapalaya na kita. Ako na lang ang aalis. Total lagi naman masama lahat ng ginagawa ko eh. Wala na naging tama sa paningin mo. Kada kilos ko may pagdududa. Para may peace of mind ka na rin. Para naman matahimik ka na. Nakakahiya naman sa'yo na akala mo never nagloko. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo. Mag-asawa ka na lang ng bago. Yung taong tingin mo hindi ka lolokohin. Ang akala ni Elise, magbabago pa ang isip ng asawa. Baka nabibigla lang ito, pero 2 linggo na, hindi pa rin umuuwi. Laging balisa ang ginang dahil hindi niya alam kung tuluyan na bang masisira ang pagsasama nila. Noong isang hapon din, nakita niyang nag-eempake na si Yuri. Aalis ka na rin? Opo, may papasukan po akong trabaho dito para hindi naman po sayang yung araw ko na naghihintay po ng result sa exam. Bakit kailangan pang umalis? Dito ka na lang muna. Stay in po kasi yung work na yon, Ninang eh. Salamat po sa pagpapatira ninyo sa akin dito. Baka naman pwedeng dito ka na lang muna. Hindi ako sanay mag-isa sa bahay. Hindi na umuwi ang ninong mo. Pasensya na po, pero kailangan ko po talagang umalis. Hayaan niyo po, babalik din naman po siguro si Ninong kapag nakapag-isip na siya. Saan ka ba namamasukan? Diyan lang po, hindi po pwedeng ipasabi eh. Kapag may oras po ako, dadalawin ko na lang po kayo. Nalulungkot naman ako. Bakit naman ganito? Hindi na alam ni Elise kung bakit bigla na lang nagulo ang buhay niya. Hindi niya alam kung sinong pwede niyang sisihin. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga linggo, hindi pa rin sila nag-uusap
o nagkikita ng asawa niya. Hindi niya rin alam kung saan ito mahahagilap. May mga pagkakataon pa nga na hindi siya makatulog dahil sa sobrang pag-iisip at lungkot. Hanggang sa isang araw, habang mag-isa siya, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang sikmura. Parang pumipitik-pitik yun. Akala niya normal na sakit, pero hindi naman gumagaling kahit inuman niya ng gamot. Bibihira lang din naman kung sumumpong. Habang nasa labas siya, nakita niya ang pamangkin niya. Tatawagin niya sana, kaso ang daming tao, ayaw niyang pagtinginan siya, kaya sinundan na lang niya. Nung huminto ang isang sasakyan, tila ba nanigas si Elise. Hindi niya sigurado, pero alam niyang sasakyan yon ng asawa niya. Hindi siya agad nakakilos dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nung umalis na ang sasakyan, doon lang siya tila bumalik sa katinoan. Ayaw niyang magduda, pero paanong si Yuri nakikita ng asawa niya, pero siya mismo ayaw magpakita sa kanya. Kaya nabuo sa kanya ang pagsunod sa asawa niya. Nag-abang siya sa labas ng opisina ni Lucky. Sinundan niya kung saan ito umuuwi. Nanginginig pa ang mga kamay niyang kumatok sa pinto. Nung bumukas, bumungad sa kanya si Yuri. Tila ba nakahawak sa tiyan nitong may umbok na. Anong ginagawa mo rito? Ninang? Tinatanong kita kung anong ginagawa mo rito. Sino ba yan, love? Ha? Elise? Anong ginagawa mo rito? Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo magkasamang dalawa? Magpapaliwanag ako. Wag na, hayaan mo na siya. Hiwalay naman na kayo, di ba? Bakit kailangan pang magpaliwanag? Huwag mo sabihin na ikaw ang babae ng asawa ko. Hindi mo na siya asawa. Hiniwalayan ka na niya dahil sa ugali mo. Tsaka ako na ang pinipili niya ngayon. Ang kapal naman ng mukha mo. Huwag mo akong sasaktan, buntis ako. Pwede kita ipapulis. Pwede ba umalis ka na, Elise? Huwag mo na kaming guluhin. Maayos ang buhay namin saka mas masaya kami magkasama. Kaya ka iniwan ng asawa mo dahil matanda ka na. Tapos palaaway ka pa. Hindi mo na siya nabibigyan ng saya sa buhay. Lahat ng kulang mo, mas sobra kong naibibigay sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na mag-ilusyon na babalikan ka pa ni Lucky. Ikaw pala talagang kabit ng asawa ko. Dinamay mo pa si Belle. Kung ano-ano pang sinabi ko sa kanya. Yung totoong malandi pala, yung babaeng nagpapakita ng hinhin. Hindi ko alam kung paano kita i-describe. Mas masahol ka pa sa malandi. Tanga ka kasi. Hindi mo malang inaalam. Kaya ka naloloko dahil ang bilis mong maniwala. Walang hiya ka! Tandaan mo magagantihan din kita. Kasal pa rin kami ni Lucky. Kabit ka pa rin. Kahit na anong pakikipaglaban mo, mga agaw ka! Okay lang matawag na kabit, basta sa akin uuwi si Lucky. Sa papel lang naman kayo kasal eh. Kami, mahal na mahal namin ang isa't isa. Magkakaroon na rin kami ng anak. Kaya utang na loob, hayaan mo kami maging masaya. Wala na akong pakialam kahit na magalit ka sa akin o ipagkalat mo sa mga taong kabit ako. Dahil sa paningin naming dalawa ni Lucky, kami ang mag-asawa. Hiwalay na kayo. Kaya nga kami naghiwalay dahil sa'yo. Matagal na siyang hindi masaya sa'yo. Hindi ko inakala na ganito kakawalang kahiya. Pati yung pisa mo na wala naman atang ginawang masama, inudyokan mo pa akong ipakulam. Ikaw ang ipakukulam kung walang hiya ka. Hindi mo ako mapapakulam dahil napaghandaan ko na yan. Tsaka ikaw nang makakarma dahil yung ginawa mo kay Belle, babalik na sa'yo. Ang tanda mo na kasi, hindi mo pa ginagamit ang utak mo. Parang wala kang pinagkatandaan eh. Itigil niyo na tong kalokohan na to. Umuwi ka na sa bahay, Lucky. Ako na nga ang pinili niya eh. Bakit hindi mo sa kanya sabihin na ako ang asawa mo ngayon? Ha? Sige, kung gusto mo siyang papiliin, sige na, papiliin mo. Nakakahiya kang babae ka. Huwag ka na lang gumawa ng eskandalo rito, Elise. Tahimik na ang buhay namin, utang na loob naman. Ako pa ngayon ang pinagsasabihan mong gumagawa ng eskandalo? Sino ba rito nakikipagrelasyon sa mas bata? Sa inaanak pa ng asawa niya? Gusto ko na lang mamuhay ng payapa. Kung hindi ka naman pala tarantado, mabubuhay ka ng payapa kasama kabit mo?
Matapos mo akong lokohin, iisipin mo magkakaroon ka ng payapang buhay? Hindi ko nga siya kabit. Dahil bago kami nagsamang dalawa, hiwalay naman na tayo, di ba? Ilang buwan na tayong hindi mag-asawa. Kaya may karapatan na ako mag-asawa ng bago. May karapatan ka naman na rin. Pumili ka na lang na ibang lalaki. Kasi ako, hindi na talaga kita nakikita bilang asawa ko. Gusto kong bumuo ng sariling pamilya kasama ang bago kong mahal. At si Yuri yun. Hindi ka malang nandidiri. Tinuring mong inaanak yung ginawa mong kabit. Talagang ganyan pa kabata ang papatusin mo? Kung ibang babae, sige, baka matanggap ko pa. Pero, yan pang tinulungan at kinupkup natin? Parang anak na natin yan. Wala naman kaming kasalanan eh. Dahil hindi naman kami magkadugo. Saka, nasa wastong edad naman na si Yuri. Hindi ko rin siya pinilit. Magkakaroon na kami ng anak at gusto kong bumuo ng masaya at tahimik na buhay kasama ang magiging anak naming dalawa. Kaya utang na loob, umalis ka na at tanggapin na may bago na akong asawa. Hindi na rin naman magiging maayos ang pagsasama nating dalawa eh, kahit na magkabalikan pa tayo. Tsaka mas masaya siya sa akin, Ninang. Huwag niyo na pong ipilit kung hindi na po kayo mahal. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Yuri? Ilang taon ang tanda sa'yo ng asawa ko. Ikaw pa naman yung naiisip kong pinakamabait at mahinhin na inaanak ko. Malalaman ko, ikaw pang mga agaw ng asawa? Bakit? Huwag mo nalang pakialaman ko ano ang desisyon namin. Basta masaya kami. Yun na yun. Pinagpilitan ni Lucky na tanggapin na lang ni Elise ang lahat. Umuwi ng bahay ang ginang na hindi mawari ang nararamdaman. May galit, may hinagpis at may sakit. Hindi lang sakit ng damdamin kundi pisikal na sakit mula sa hindi niya mawaring dahilan. Umiyak siya buong araw ni hindi rin siya nakapasok sa trabaho. Habang umiiyak siya, bigla na lang sumakit ang tagiliran niya pero kahit na paano ay nakokontrol pa naman ang sakit. Pinalipas niya ng halos 3 araw bago siya bumalik sa bahay kung nasaan ang 2 taksil. Ang naabutan niya lang doon ay ang inaanak niya. Hindi ka pa rin ba titigil? Sinabi na nga sa yung asawa ko na ayaw na niya sa'yo. Asawa mo? Oo, dahil kami na ang magkasama, kaya kami na ang mag-asawa. May nagawa ba akong mali sa'yo para ganituhin mo ko? Ha? Hindi ba ako naging mabuting ninang sa'yo? Huwag na tayo magbilangan ng kabutihan na nagawa natin. Basta sinasabi ko sa'yo na lubayan mo na kami. Hindi na masaya si Lucky, kaya nga mas pumili siya ng mas bata eh. Mas sariwa, yung babae na mas kayang punan yung malaking pagkukulang mo sa kanya. Mas masaya siya sa akin. Bakit ba hindi mo yun matanggap? Hanggang kailan ba ipaliliwanag at ipamumukha sa yung iniwan ka na nga ni Lucky? Bumalik ako rito para sana makausap ka na maayos. Pero mukhang hindi gumagana ang utak mo. Bakit? Nawiwili ka na ba sa ginhawa na bigay ng asawa ko? Asawa ko. Asawa ko. Dahil ako ang pinakasalan niya. Ikaw, binahay ka lang naman. Binahay na kabit. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na rito. Pabayaan mo kaming maging masaya. Ikaw ang bibigyan ko pa ng pagkakataon na makapag-isip. Iwan mo ang asawa ko. Lubayan mo kaming 2. Paano kung ayaw ko? Wala ka namang magagawa, di ba? Tsaka kahit napapiliin mo si Lucky, ako pa rin ang pipiliin niya. Lalayas ka ba rito? O gusto mong ako pa ang kakaladkad sa'yo palabas? Totoo pala talaga na sa panahon ngayon, mas matapang ang mga kabit. Sige lang, magpakasaya ka ngayon. Ewan ko na lang kung anong mangyayari sa'yo sa mga susunod. Huwag mo akong tinatakot dahil mas palaban ako kesa sa'yo. Hala, siya! Layas! Layas! Ipinagtabuyan ni Yuri ang kanyang ninang. Walang bakas ng pagsisisi o konsensya man lang. Mabuti na lang kahit paano, kalmado makipag-usap si Elise dahil iniisip niyang inaanak niya pa rin ang kausap niya. Mabait na bata ang tingin niya kay Yuri, kaya akala niya madadaan niya sa simpleng pakiusapan, pero hindi pala. Pagka-uwi niya sa bahay, muli na namang umatake ang sakit ng kanyang tagiliran. Sa pagkakataon na yon, hindi na niya kinakaya ang sakit. Grabe, ang sakit. Tulong. Ayoko na. Grabe.
Tulong! Ilang beses pang sumigaw si Elise bago may nakarinig sa kanyang dumaraan. Hindi rin agad siya nakuha dahil sarado ang gate nila. Nung naidala siya sa ospital, wala namang nakitang mali sa kanya. Wala siyang sakit pero alam niyang may masakit sa kanya. Halos 3 araw siyang nasa ospital para bang pinag-aaralan pa kung anong mali sa kanya. Mag-isa lang siya. Wala namang ibang malapit na kamag-anak na pwedeng tumulong sa kanya. Matapos ang ilang araw niyang pamamalagi sa ospital, umuwi siyang mag-isa sa bahay pero bitbit niya pa rin ang sakit na iniinda niya. Hindi niya matawagan ang anak para magsumbong dahil alam niyang magugulo lang lalo ang pamilya nila. Dahil sa sakit niya, hindi na rin nakakapasok sa trabaho si Elise. Kaya sinubukan niyang magpaalbularyo. Doon niya nalaman na balik kulam ang nangyayari sa kanya. Maaaring nagamot na si Belle na dating pinakulam niya. Para makumpirma, tinawagan niya ang inaanak. Hello, Ninang? Nasaan ka? Nasa bahay po namin. Ayos lang po ba kayo? Parang iba po ang boses niyo. Parang nangihina po kayo. Mag-isa lang po ba kayo dyan ngayon? Nasaan po si Ninong at Yuri? Bakit hindi niyo po sila kasama? Belle, pwede mo ba akong puntahan dito sa bahay? Ang layo niyo po, Ninang. Ako na magbibigay ng pera sa'yo. Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Dahil mabait si Belle, agad-agad siyang lumuwas para puntahan ang kanyang ninang. May trabaho sana siya pero iniwan niya yon dahil sa pagmamakaawa sa kanya ni Elise. Habang si Elise, may pagsisisi kung bakit ba siya pumayag na ipakulam noon si Belle, kahit na wala namang ginagawang masama ang inaanak. Nagpaudyok siya sa tunay na kabit ng asawa niya. Nung makarating na si Belle, siya muna ang nag-alaga sa kanyang ninang. Ninang, parang parehas po tayo ng pinagdaanan. Ganyan din yung sa akin eh. Kaya nga po nangayayat ako ng sobra nun. Tingnan niyo ang payat ko ngayon. Pero nagpapataba na ulit ako. Gusto niyo po ba nasamahan ko kayo sa albularyo? Sa totoo lang, balik na ito ng ginawa ko sa'yo. Akong nagpakulam sa'yo. Pasensya ka na. Alam kong magagalit ka sa akin at sasabihan akong ang kapal ng mukha ko. Hindi ko po alam kung ano magiging reaksyon ko. Alam niyo po ba kung anong paghihirap ko? Hindi ako nakapag-exam. Tapos nung may sakit ako, pinalayas niyo pa ako. Hirap na ng mga magulang ko. Gusto ko na nga sana magpasagasa na lang para hindi na ako maghirap eh. Iniyakan lang ako ng nanay ko at nagsabi sa akin na gagaling ako. Nagagawin namin ang lahat. Noong nalaman kong kinulam ako, hindi kita naisip. Ang naisip ko pa nga, yung babae ng boyfriend ko. Yung sinasabi niyang inagawan ko siya ng lalaki, kahit na hindi naman totoo. Ninang, malandi ako, pero nilalandi ko lang kung sino ang boyfriend ko. Magkaiba kami ni Yuri. Isa pa, silang dalawa naman ni Ninong yung may something. Gusto lang nila akong laging wala sa bahay para sila yung magkasama. Kaya nga galit na galit sa akin yung si Yuri eh. Alam niyo ba, pupunta pa lang kami rito. Lagi niyang tinitignan ang picture ni Ninong, tapos pinagpapantasyahan niya. Kaya nga patawarin mo ko. Nadala lang ako ng mga pag-uudyok niya sa akin. Masama po ang loob ko sa inyo, pero hindi ko naman kayang masikmura na umalis dito habang ganyan kayo. Mas pinili nga kita kaysa sa trabaho ko. Nagsisisi na ako sa ginawa ko, sa panghuhusga ko sa'yo. Patawad, pero babawi ako sa'yo. Pangako yan. Bumawi ka po muna sa sarili mo, Ninang. Huwag po sa akin. Dahil ako mapagpatawad akong tao, kahit na ginawan mo ako ng masama, hindi po ako gaganti. Handa pa nga po akong tumulong sa inyo. Ang saklap din po kasi na nangyari sa inyo eh. Yung asawa nyo, ayun, masaya sa babaeng inahas siya. Yung favorite nyong inaanak. Ibang pamasko po ang hanap. Gusto kong gumanti. Ipakulam mo sila. Huwag po, Ninang. Hindi pa po ba kayo nadadala? Ngayon alam ko ng tama na yung ipapakulam ko. Tama na nga po.
Pero mali po talaga magpakulam. Huwag niyo na pong gawin yun ulit. Alam niyo kung paano kayo makakaganti sa kanila? Kasuhan mong asawa mo. Tapos nun, yung babae niya, madadamay dahil hindi na siya pwedeng lumapit kay Ninong. Paano yung anak nila? Yon ang karma nila. Kawawa nga lang yung bata dahil wala naman siyang ginawang masama. Siya magbabayad ng karma ng mga magulang niya. Gusto ko ng ganti. Yung pagsisisihan talaga nila ang lahat. Kung magpapakulam kayo, kung wala na kayong ibang alam gawin, kundi ang magpakulam kapag may taong gusto niyong maghirap, baka po lalo lang kayong magkasakit. Kayo pong babalikan nun, mabuhay man sila o mamatay. Kasi kung ganti ng kulam ang gusto niyo, hindi ko na po kayo tutulungan at sasamahan. Malandi po ako, pero mas naniniwala po ako sa Diyos kaysa sa gawa ng demonyo. Makasalanan man po ako sa paningin ng marami, alam ko pa rin kung ano ang tamang pananampalataya. Hindi po yun sa pamamagitan ng ritual. Hindi po yun ang pamamaraan na tama para makapaghiganti. Tingnan niyo po, kung hindi naman kayo lumapit sa mangkukulam, hindi naman kayo magkakaganyan, di ba? Pero yun lang ang alam ko na paraan para makapaghiganti sa mga hayop na yun. Alam mo ba, na lagi nila akong pinagtatawanan, ha? Ang sakit. Ito na naman tong sakit ko. Humihiyaw na naman si Elise dahil hindi niya alam kung saan siya lulugar. Mawala lang ang sakit na nararamdaman niya. Ilang araw pa ang lumipas, bumagsak na rin ang kanyang katawan. Inasikaso na rin ni Elise ang pagsasampa ng kaso sa asawa niya. May mga pera at ipon kasi si Lucky na kinuha na niya ng buo para ibigay sa babae niya. Alam yun ni Elise dahil nakikita niyang may bagong bahay ang ina ni Yuri. Hindi naman makakabili ng gano'n ang ina ni Yuri kung walang bigay na malaking pera. Isang gabi, pagkatapos kumain ni Elise, kinausap niya ang inaanak. May mga kulang pa ako sa mga ebidensya. Yung mga litrato siya kapatunay na magkasama sila sa isang bahay. Alam ko po, pwede yun makuha sa kapitbahay, no? Tulungan mo ko. Sige po, kapag ganyan mas madali lang sa akin. Wala ka naman pong pinagsabihan na akong kasama mo, no? Wala naman akong nakakausap. Yung anak ko nga alam ko nagdududa na to eh. Hindi niya lang maidirect ang tanong sa akin. Baka may nalaman nito. Gusto ngang bumalik ng Pilipinas. Sabi ko wag muna. Ayoko maabutan ng ganito kagulo. Huwag ka pong mag-alala, Ninang. Akong bahala sa mga ebidensya na yan. Dahil alam ni Belle na malandi si Lucky, nakipag-usap siya rito. At epektibo nga ang ginagawa niya. Kung niloko ni Lucky si Elise para kay Yuri, ngayon naman niloloko ni Lucky si Yuri para kay Belle. Nagsabi ang dalaga na pupunta siya sa lugar nila, kaya inaya siya nitong makipagkita. Pero ayaw ni Belle sa ibang lugar. Ang gusto niya, mismong sa bahay kung nasaan silang dalawa ni Yuri. Nung una ay nag-aalangan pa si Lucky pero pumayag din siya noong nalaman niyang aalis si Yuri para mag-asikaso ng papel para sa pagkapasa niya sa pagsusulit. Noong nasa bahay na ni Lucky si Belle, nagpadala ang dalaga ng litrato kay Yuri. Katulad nga ng inaasahan niya, sumugod si Yuri sa bahay. Galit na galit ito. Anong ginagawa mo rito? Kapal na mukha mo! Malandi ka! Ako pa palang malandi ngayon? Ikaw nga yung nang-agaw ng asawa ni Ninang. Wow! Yung mainhin na babae, ahas naman pala, no? Tarantado ka pala eh. Alam mo na nga mag-asawa na kaming dalawa ni Lucky. Buntis ako. Bakit mo pa pinapunta tong babae na to sa bahay natin? Hindi ko alam. Siya kasi yung nagsabi na dadalaw lang daw siya rito eh. Parang hindi yan yung sinabi mo sa akin, Ninong. Ang naaalala ko, ang sabi mo na mabango sa kwarto mo. Magiging komportable ako doon. Tapos, ikaw nang bahala sa akin. Ikaw lang kamo mag-isa rito. O tapos kailangan mo ng kasama. Sabi mo pa nga na magsuot ako ng kulay red dahil bagay sa akin yun. Nung nakita mo nga akong ganito ka-sexy, ang saya mo. Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Ganyan ba naman kasi nakatawan at mukha ng asawa mo ang taba na, ang daming tigyawat, ang oily pa, ang pangit. Kung sinina nga pinagpalit niya sa ganyang mukha.
Siguro naman, mas madali niyang ipagpalit ka sa ganito ba namang klaseng mukha at katawan, 'di ba? Walang hiya ka! Kahit kailan napakalandi mo! Tandaan mo to, babalikan kita. Hindi ako papayag na hindi ka mapaparusahan. We, Lumayas ka rito! Baliw kang babae ka! Ahas! Malandi! Makati! Tawang-tawa si Belle habang lumalabas siya. Hindi kasi napansin ng dalawa ang iniwan niyang maliit na kamera. Yon ang gagamitin nilang ebidensya para ipakita ang kataksilan ng dalawa. Handa na rin naman si Belle sa gagawin ng pinsan niya. Kung naudyukan nito si Elise na magpakulam, malamang sa malamang gagawin din ito ni Yuri sa kanya. Pero handa na siya sa ganoong bagay. Nung nagpagamot siya sa albularyo, binigyan siya ng medalyon na magpapaiwas sa kanya sa kulam. Sa oras na may taong kumulam sa kanya, ang talab nun ay sa nagpakulam. Kaya kung gagawin yun ni Yuri, kay Yuri mismo tatama. Mas lalong inaasar ni Belle ang pinsan dahil hindi naman nagbabago si Lucky. Kahit na nagagalit na sa kanya si Yuri, pinapatos niya pa rin si Belle. Ninang, yung malandi mong inaanak inaaway ako sa social media I-post ko kaya ang picture nila ni Ninong para malaman ng lahat kung sino ang kabit. Ako pang sinasabihang kabit at mga agaw, hindi naman siya asawa. Inanakan lang naman siya. wag, dahil baka magamit pa yan laban sa atin. May mga ebidensya naman na tayong nakuha. Uusad na ang kaso niyan. Kapag mga agaw talaga, takot yan silang maagawan. Natutuwa ako sa kanya. Asarin ko pa to lalo. Gusto ko tong umiyak Baka ipakulam ka niyan. Nako, hindi yan. Sa kanya naman kasi tatama yon. Kawawa lang yung magiging anak niya kung sakali. Dahil kung maaapektuhan siya ng kulam, malamang sa malamang, may diferensya yung magiging anak niya. Bahala na siya. Buhay niya naman yun. Nagpatuloy ang mga araw. Nanghihina pa rin si Elise. Hindi mawari kung gagaling pa ba siya o hindi na. Hindi na rin naman siya umaasa dahil buong tapang na niyang tinanggap ang kapalaran niyang yun. Hindi na siya halos makatayo sa higaan niya dahil madalas na sumasakit ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Mabuti na lang at naroon si Belle na umaalalay sa kanya. Ayaw niya lang mamatay agad dahil kailangan niya munang mabigyan ng leksyon ang asawa niya at ang kanyang inaanak na umagaw ng asawa niya. Isang araw, habang nagpapahinga ang dalawa, biglang sumugod si Yuri sa bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Ang lakas naman ng loob mong magpunta rito. Hindi mo ba talaga titigilan ang asawa ko? Asawa? Mo? Asawa mo? Ilusyonadang kabit! Asawa ko na siya dahil magkasama na kami sa bahay at magkakaroon na kami ng anak. Alam mo, tigilan mo ako sa kaartehan mong ganyan. Kaya hindi ka nakapasa sa exam dahil bobo ka. Anong asawa? Kahit kailan hindi ka naging asawa, huy. Pwede pa kabit, oo. Yon ang pinakamalapit na katotohanan na tawag sa'yo. Inuutusan ka ba niyang baldado mong ninang? Ano? Magkanong bayad niya sa'yo? Sabagay, bayaran ka naman kasi talaga. Malandi ka. Hoy, para sabihin ko sa'yo, ako malandi ako pero hindi naman ako ganyang kawalang hiya sa'yo. Ilusyonada na asawa. Tsaka wag mo nga idamay si Ninang. Umalis ka na rito, Yuri. Wala akong karapatang maglalapit sa pamamahay ko. Ayan, hindi ka na makapagsalita ng maayos. Paano na karma ka na? Dapat sa'yo mamatay na para naman pwede na akong pakasalan ng asawa ko. Baliw na talaga siya. Hindi mo yun pag-aari, uy. Kabit ka na nga, ganyang ka pa umasta. Palibhasa, alam mong madaling akitin at landiin yung lalaki na yon. Bigay na bigay sa akin, oy. Baka nga hilingin kong iwan ka Sa akin sumama, gagawin niya talaga yon. Sige, subukan mo. Sure ka? O, susubukan ko talaga. Baka umiyak ka dyan. Walang yaka. Oh, wag mo akong sasaktan dahil bubugbugin kita kahit buntis ka. Wag mo akong susubukan. Trespassing ang ginagawa mo. Ano? Sige, lalaban ka? Hindi kita aatasan. Mga buwisit talaga kayo. Mga bitter kasi hindi kayo masaya sa buhay ninyo.
Halatang nasa sukdulan na ng galit si Yuri. Hindi na niya alam kung ano pang pwede niyang gawin, kaya ginawa na niya ulit ang paglapit sa mangkukulam. Gusto niyang diretso patay na ang kulam para kay Bel, pero tumanggi ang mangkukulam. Sinabi niyang hanggang sa pagpaparusa lang ang kaya niya. Puro paghihirap lang. Kaya ang ginawa ni Yuri, gusto niyang malumpo si Bel. Matanggalan ng isang paa o kaya ay maging baldado. Pero hindi niya inaasahan na sa kanya yon mangyayari. Pauwi na siya. Kung kailan patawid na siya, saka pa siya nabundol ng isang sasakyan. Hindi siya hinintuan kaya nagulungan ang binti niya. Dahil doon, isinugod siya sa ospital. Napaaga rin ang panganganak niya. Nalaman na lang yun ni Elise nung tumawag sa kanya si Lucky para manghingi ng malaking halaga. Kinuha na kasi ni Elise ang lahat ng pera nila sa bangko. Ang meron na lang sa kanila ay ang mga ari-arian nilang mag-asawa na hindi pwedeng agad maibenta ni Lucky. Diba? Grabing karma sa kanila. Hindi pa yan, Ninang. May mas malala pang balik niyan sa kanila. Pupunta nga akong ospital, makikibalita ako. Kawawa naman yung bata. Ano kaya nangyari doon? Hindi pa natin alam. Tsaka pa lang natin malalaman kung anong diferensya ng bata kapag lumalaki na yun. Pupunta ako mamaya sa ospital. Kahit na hanggang sa ospital, nakikipaglandian pa rin si Lucky sa mga nurse. Kaya mas lalong nagagalit si Yuri. Wala naman siyang magawa. Hindi niya maaway ang mga ito. Ilang araw pa siyang nanatili sa ospital hanggang sa walang ibang dumadalaw sa kanya. Hindi na nagpapakita pa si Lucky. Kaya nung nakita ni Yuri ang pinsan, ito ang sinisisi niya. Ano? Nagtagumpay ka na ba? Naagaw mo na ang asawa ko? Sinungaling ka! Naglalandi lang ako pero hindi ako nagsisinungaling, no? Totoo yung sinasabi ko. Nagpunta yun sa bahay. Inaalagaan niya pa nga si Ninang. Sinusuyo niya. O ayun. Nagyayaya nga kung pwede sila magsimulang muli. Lilipat sila ng bansa. Magbabago na raw si Ninong. Hindi yan totoo. Mahal kami ni Lucky. May anak kami. Ay isa pa yun. Nabalitaan ko na may kakaibang sakit ang anak mo. Kawawa naman yun kapag lumaki siya. Sa bata ako naaawa, hindi sa'yo. Hindi sa inyo ng Lucky mo. Buti na lang no, hindi yun babalikan ni Ninang. Pero ang mas nakakaawa rito yung anak mo talaga. Kung iiwan ka ni Ninong, pwede siya magsimulang muli. Lalaki yun eh. Madali lang sa kanya. Ikaw. Wala ka ng isang paa. Kumbaga baldado ka na. Tapos may anak ka pang hindi mo alam kung paano mo bubuhayin. Ang lala ng karma mo, girl. Dinamay mo pa ang anak mo. Ikaw dapat to, hindi ako. Dahil ikaw ang masamang tao. Ikaw ang malandi. Bahala ka dyan sa buhay mo. Paniwalaan mo na lang kung anong gusto mong paniwalaan. Hindi naman kita mapipigilan eh. Basta sinasabi ko sa'yo, ang lalaking iniwan ng asawa niya para sa kabit, handa rin mang iwan ng kabit kapag hindi na sila masaya o magiging pasanin na nila. Ayaw mo maniwala sa akin noong una eh. O ano ka ngayon? Isang kawawang kabit? Iniwan na kabit? O baldadong kabit? Habang nanggagalaiti sa galit si Yuri, tawa lang ng tawa ang kanyang pinsan. Ilang linggo ang lumipas, bigla na lang ding nawala si Lucky. Simula nung nalaman niyang umaandar na ang kaso para sa kanya. Nagtago na siya sa kung saan. Nalaman na rin ng anak nila ang nangyari, kaya galit na galit ito sa kanyang ama. Sinabi niya rin na kukunin na lang niya sa ibang bansa ang ina para siya na ang mag-aalaga. Ganun na lang pong gawin ninyo, Ninang. Magpakalayo-layo na lang po kayo. Hayaan niyo po. Kahit na magtago si Ninong, hindi naman po niya matatakasan ang karma na para sa kanya. Malay niyo, ipapakulam na yun ng nanay ni Yuri. Iniwan pa naman ang anak nila noong mga panahon na kailangan siya. Tinalikuran yung bata na binuo nila. Ang gulo, no? Sobrang gulo ng buhay ni Yuri ngayon. Kung sana naging matinong babae na lang siya. Gusto niya naman pala na maging malandi. Sana ang ginawa niya yung landi na maayos. Hindi yung landi na mga agaw pa ng asawa. Ang malala pa, asawa pa ng ninang niya. Yun na nga ang gusto kong gawin. Aalis na lang din ako ng bansa.
Salamat sa'yo ha. Alam mo, ikaw ang pinaka-nahirapan dito. Ako yung nagpahirap sa'yo noon. Ako yung unang nag-judge sa'yo. Sorry talaga kung umabot pa sa puntong ipinakulam kita. Wala na po yun. Ganun po talaga. Yung mga gaya ko, madali naman po talagang ma-judge. Sana po gumaling ka na rin. Kahit na hindi ko alam kung gumagaling pa ba ang tao sa balik kulam. Gumaling man ako o hindi, karma na rin ito. Pagbabayad ko na rin ito sa ginawa ko. Intensyon ko naman na kulamin ka. Kung una pa lang ito manggina ako sa kulaman, hindi naman ito mangyayari. Kung naging maingat ako sa mga desisyon ko, malamang hindi naman ako magdurusa. Pero kahit na ganoon, andyan ka pa rin. Tinulungan mo pa rin ako. Salamat. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Yuri. Iika-ika pa siya dahil wala na siyang isang paa. Kasama niya ang kanyang ina na galit pa kay Belle. Kung ano-anong masasakit na salitang sinasabi kay Belle. Hindi lang sa kanya, pati na rin kay Elise na para bang sa kanila isinisisi ang lahat ng nangyayari kay Yuri. Bakit si Belle ang kinagagalitan mo? Hindi ba dapat pinagsasabihan mo ang anak mo? Huwag mo na ipagtanggol yung babae na yan. Nasaan na si Lucky? Ilabas niyo siya. Wala akong mailalabas dahil mismong siya nagtatago na sa akin. Dahil alam niyang sa kulungan na ang bagsak niya. Alam ko makikipagbalikan ka sa kanya. Hindi ako papayag. Kailangan siya ng anak namin. Bigyan mo ng sustento ang bata. Alam mo, nakakagigil ang kakapalan ng pagmumukha niyo mag-ina, no? Matapos mong lumande, matapos mo mang-agaw ng asawa, aasa kang para bang ikaw ang legal na asawa? Hoy, manginig kayo sa kahihiyan. Ginusto mo yan. Huwag ka mangialam ha. Kailangan ng anak ko maoperahan. Malaking pera ang kailangan doon. Maglalabas kayo ng pera o magdedemanda ako. Anong inedemanda mo sa akin? Kahit nakunin ko lahat ng ari-arian namin ng asawa ko, walang magiging habol yung anak mo. Ako ang legal na asawa. Buhay pa ako at may legal kaming anak. Siya lang ang may karapatan sa lahat. Kaya wag mo kong pagsasalitaan na para bang kung sino ka. Ikaw rin naman. Diba? Ikaw ang nanay? Bakit hindi mo turuan ang anak mo na ang pag-aari ng iba ay hindi niya pwedeng kunin? Kabit ka. Kabit ka lang, Yuri. Kaya kahit na magwala ka pa, wala kang makukuha na kahit na anong karapatan. Yung lalaki ang hanapin mo, pero wag sa akin dahil hindi ko itatago ang walang kwentang tao. Kahit na gano'n na ang sinabi ni Elise, hindi pa rin naniniwala sa kanya ang mag-ina. Galit na galit pa rin si Yuri na para bang nawalan siya ng karapatan para sa pera ni Lucky. Nagpunta sila sa pulis pero hindi naman nagkaroon ng investigasyon nung nalaman na legal na asawa ang sasampahan ng kaso dahil ayaw magbigay ng sustento sa anak ng kabit. Ilang linggo pa ang lumipas, umuwi ang anak ni na Elise at Lucky. Siya kasi ang mag-aasikaso ng mga papel ng kanyang ina para magpunta sa ibang bansa. Umalis na rin noon si Belle sa poder ng kanyang ninang. Bumalik siya sa kanilang probinsya kung saan nakita niya kung anong pamumuhay meron si Yuri. Nakakaawa yun, pero sadyang yun na ang kapalaran na pinili niya at nababagay sa kanya. Nung umalis na ng bansa si Elise, binigyan ng pera si Belle para makapagsimula ng kanyang negosyo. Nagkaroon siya ng tindahan. Minsan pa, habang nasa labas si Belle, nakita niya pa ang pinsan niyang namamalimos sa palengke. Bit-bit pa nito ang anak niyang may sakit. Alam mo na nga na may sakit yung anak mo, ginamit mo pa para makapanlimos dito. Kung hindi mo sana tinulungan na magtago ang tatay nito, hindi sana kami ganito. Hindi ko nga tinulungan magtago yung buwisit na yun. Tsaka bakit ako ang sinisisi mo kung bakit ganyan ang buhay mo? Ay una sa lahat, kung hindi mo sana pinagnasahan ang asawa ng iba, diba? At isa pa, ikaw nga rin ang dahilan kung bakit naghihirap ako nung pinakulam ako ni Ninang, diba? Hindi ko na rin kasalanan yun kung tanga siya at mas naniwala siyang ikaw ang kabit ng asawa niya.
Inamin mo na rin ba nakabit ka nga? Naging kabit ako noong una pero pinanindigan naman ako. Hiniwalayan yung asawa niya at ako ang inyasawa. Pero tinakbuhan din. Ewan ko sa'yo. Ang asumera mo kasi. Tama lang siguro sa'yo yan. Sa bata lang talaga ako naaawa. Kung hindi ka lang ng agaw ng asawa, baka mas maganda ang buhay mo ngayon. Hay, makaalis na nga. Simula noon, palaging nakikita ni Bel ang pinsan na namamalimos sa palengke. Lagi niya rin namang nakakausap ang kanyang ninang na nasa ibang bansa na. Nanghihina pa rin si Elise, pero kahit na paano, mas maayos naman siyang kasama ang anak. Noong kaparehas na taon, nabalitaan na lang din ni Bel na namatay na si Lucky. Hindi raw maipaliwanag kung bakit dahil wala naman itong sakit. Basta, ang sinabi ng kapatid ni Lucky, kung saan nakikituloy siya, may masakit daw sa parte ng katawan ni Lucky. Bigla raw yung lumala hanggang sa namatay ito. Alam na agad ni Bel kung anong ibig sabihin nun. Malamang ay pinakulam ni Yuri si Lucky dahil hindi niya mahagilap kung nasaan ito. Dahil doon, mas lalong lumala ang buhay ni Yuri. Nagkasakit na rin siya, kaya hindi siya makahagilap ng pera. Hindi naman siya mabuhay ng nanay niya dahil ang dami nilang magkakapatid. Ang anak naman ni Yuri, malubha na rin ang sakit at hindi na nila naipagagamot. Bumagsak ng tuluyan ang buhay ni Yuri pero hindi pa rin siya nakikitaan ng pagbabago at pagsisisi. 1 taon na ang nakalipas, lumuwas ng Maynila si Bel para mag-asikaso ng kanyang papeles papunta sa ibang bansa. Inilayo niya rin ang pamilya niya kina Yuri dahil naiisip niya na baka sila naman ang ipakulam. Sa kasalukuyan, nag-aayos pa rin ang kanyang papel si Bel. Pero lahat yon ay may tulong at suporta ng kanyang ninang bilang pambawi sa kasalanang nagawa nito at pagpapasalamat na rin. Minsan, hindi talaga malalaman kung sino ba ang tunay na taong manloloko o ang mang-aagaw ng asawa. Wala ito sa naitulong sa kanila dahil ang taong nais mang-agaw, kukunin talaga nito kahit pa ang asawa ng tinuturing nilang ninang. Sadyang masakit talaga kung ang gagawa ng masama sa iyo ay ang taong inaanak mo. Taong minsan mong tinuring na parang tunay na anak. Kinupkop, tinulungan at inalagaan. Mga taong nawalan na ng respeto para lang makapang-angkin ng hindi kanila. Ang pagiging inaanak ay hindi lang basta tungkol sa binyag. Ito dapat ay simbolo ng tiwala at gabay. Hindi ang pagpapairal ng pagnanasa at kagustuhang manira ng relasyon ng iba. Tandaan na ang ganitong uri ng pang-aagaw ay hindi lamang sumisira ng relasyon ng mag-asawa, kundi pati ng tiwala at pagkatao ng mga taong sangkot. Dahil ang tunay na may respeto sa sarili at sa kapwa ay marunong lumayo sa bagay na alam niyang hindi kanya. At ang taong may konsensya ay hindi kailanman papasok sa buhay na alam niyang may masasaktan at may masisirang pamilya. Maging mabuting tao na may mataas na pagpapahalaga sa moralidad at huwag maging mang-aagaw na inaanak. Kaya minsan, maraming tao ang nahihirapang magtiwala dahil may mga mapagsamantala. Kayo ba mga apo? Anong opinyon nyo tungkol sa ating bagong kwento? Tama lang ba ang nangyari kay Yuri? Ibahagi nyo sa amin ang inyong komento at opinyon. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Tela. Mr. and Mrs. K. Vlog, Maha Dadula from Leyte, Tacloban, Joselito San Diego from Bulacan, Maan Estrada, Wilma Villaralbo from Quezon City, Ash Marquez, Britney from Pandan Antique, Marifi Teodosio, Cecil Vlog, Elsa Havinia from Kuwait, Sydney Crosswind,
Happy birthday kay John Rico Pontipedra noong March 13 at Dennis Gallo, March 16 at Ellie Rose Padilla. Happy birthday sa inyo. Ruben Granada, Cristina Peru, Supladang Pasaway, Oli Smart, Jubilin Camacho, Cielo Ems, Alexa Ann Pasyon and Ian Pasyon from Naik, Cavite. Nana Wina, ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo. Talaga, may babaeng mapanira ang ugali. Laging may inggit sa kapwa, laging ngiti sa harap pero may tinatago. Paninira pala ang kanyang gusto. Isang araw biglang nagbago.